Thank you very much, Pastor Eli Perez. No, salamat gid no sa pag-abyanay. Kay kundi kami ni abyan, wala ko place dire sa likod sa sininga pulpito. Pastor Eli, for how many years? I think 26 years nga nag-abyanay kami. Then since then, by the grace of God, abyan gapon kami. No? So, kanami bala nga may ara ka bala mga God-given good friend in the ministry. Kag isa na si Pastor Eli, isa sa mga best friend ko, Pastor Ricky, no, mga close friend sa ministry, no? Okay, no, at this time, are you saved? Are you saved? Are you alive? Are you excited? How about you there? Are you alive? How about you there? How about there? Amo na ang dapat. Labutaw yan, baptist kita yan mo. Amen. We are Baptists. And I do believe Baptist people love preaching. No, kung Baptist ka gani, ga-claim ka, tapos tulog ka da, law-law kaya nga klase sang Baptist ka. Lawsi ka. Ha? Lawsi ka, siling pa sang isa preacher, blessing niya, kamo, mga swallow kamo. Swallow, paso na swallow, inang hina inyo paghangop, bla, shallow gani. Swallow. Okay, no, this time no, we will not stay long. I do believe young people, you are more than enough. Imagine ka nga walihay. Tanaw lang mga walay, pamati kami nga mga pastor. We are so blessed by the preaching. Pastor na kami ha. When in fact, sang ginambalan ko ni Pastor Eli, Chip, wali ka, siling ko, Pastor, mati lang ko Gusto ko mamati wali. Kaya hindi man lang all the time kami nagawali mo. Kinanglan man kami, bisan kami mga pastor, kinanglan kami nga walihan man. Kay gakagutom man amon kalag mo, di ba? Di lang alang ka mong mawali sa amon. Of course, ang mawali sa amon, mga pastor man. No? Pero sila nga, Chip, wali ka. No, sige, wali tayo. Okay, no? So, salamat gid, Pastor Eli, no, sa privilege nga makatindog liwat sa sining great pulpit nga ni. Every time magtindog ko sa likod sa sining pulpito, I was so blessed sa tutuod lang. No, di ba kamo nga mga nagwali na una, di ba no? Blessing nga makatindog kita sa sining great pulpit dire blaw. Okay no, so mga kauturan no, we will not stay long. Actually no, ang task na ginhatag sa akon no nga i-discuss no about identity confusion. About identity confusion or identity crisis. Young men, young ladies, listen to this. Whether you like it or not, may identity crisis kita nga ginatubang subong. Okay, tindog tanay no? Kay 30 minutos lang nimo ang ginhatag, so wala ta mahimo ma-abide kita sa rules and regulation, no? Okay, buksan ta mga kauturan. Only one verse. 1 Corinthians chapter 9 verse number 27. Okay, nutunan natin ang life ni Apostle Paul. Isa sa mga paborito ko nga Bible character is Apostle Paul. No? Tanong ba? Philippians chapter 9. I'm sorry, no? 1 Corinthians chapter 9. Are you there? No? 1 Corinthians chapter 9 verse number 27, no? It says here in verse number 27, dungana na to, no? Are you there? Kita na? Ready, read. But I kept under my body and bring it into subjection, lest by any means, when I have preached to others, I myself should be cast away. No? So ang akong task sa siningaga nga i-tackle or i-discuss sa inyo about, ano gani? Identity confusion or identity crisis. Let's talk about identity crisis or confusion kay nga aman. Sad to say, no, damo kita mga young men and young ladies, you are very confused. So, i-discuss na. I-discuss na. Okay lang? No? Kaya ang iban sa iyo, tanong wala pa gani matapos, confused ng nawang mo eh. Ang iban do kapulio na. Hindi anay. Okay, ma-pray kita na. No? Dear Father in heaven, in the name of our Lord Savior Jesus Christ, we are so thankful to you, Father God, for this giving us this wonderful event. Yearly, Lord, sa amon nga Baptist Summer Youth Camp. Kag Lord, salamat gid Ginoo sa mga bilidhon, palangga namon nga mga young people, Ginoo. Lord, they are our joy in the ministry. We know, Father God, nga ini nga mga young people, they are our future
leaders. And I do believe, Father God, from this crowd, Ginoo, may tawagon ikaw, Ginoo, nga mga young men and young ladies, Ginoo, nga Lord, maisog, nga mag-surrender, magtugyan sa ila kabuhi para sa imo nga buluhaton. Amo na ang pinaka-aim, amo na ang pinaka-main objective, I do believe, Father God, in this camp, nga mayara, mga young men, young ladies, nga pagkatawgon mo. So Lord, this morning, ginatugyan ko sa imo, ini nga mensahe nga ginhatag mo sa akon, ini nga topic. Lord, give me a words to say. You know my limitation, you know my capacity, Father in heaven. Lord, I am just nothing apart from you. Please, Holy Spirit of God, I beg of you, please, anoint thy servant. Lord, give me a words. I-recall, Ginoo, ang dapat ihambal. Atubangan sa sinimbilidon ng mga pamatanon, nga maintindihan nila, Ginoo. Ang realidad, Ginoo, nga ginaatubang sa mga kabataan namon. They are so confused with their identity. And sad to say, damo, Ginoo, nga mga Baptist, young men and young ladies, Ginoo, they walk like sa kalibutan. They're not walking like a real Baptist anymore because they are so confused. So, Father in heaven, kabay madiscuss na, Ginoo, kag masolusyonan ina, Lord, pinaagi sa imo balaan nga pulong. So, ginatsalig ko sa imong tanan, in Jesus' name I pray, amen and amen. No, you may now be seated, please. Amen. So, as what I have said a while ago, my task this morning is to talk about the subject of identity crisis. Kapamati ka mo? Pag singgit, amen, no? Young man, young ladies, singgit, amen ka mo, dala mag-amen ka mo para ang adrenaline bala, ang circulation sa dugo nyo, kay kabudlay kung hindi mag-circulate ang inyo dugo sa utok. Nga aman, matuyo kagid. Budlay na. So, muna tagahatag ka pressure, amen. Pag singgit sang amen, ang pressure sang dugo mo nagasaka na. Buot sing ano lang imo brain, ginasuplyan na sang air. Buot sing ano, mentally speaking, my goodness, buhi ang imo utok. Hindi ba, wala ba nagagdal ang imo utok ba, ang iban sa inyo, nadalman. Amo na ang imo singgit amen. Kaya nga aman makabulig na nga mangin mas makafocus kapag sa pagpamati sa pulong sa aton Ginoo. Identity means siling sang dictionary the unique set of qualities, beliefs, personality, traits or character traits and expressions that make you who you are. Amen. It is your fundamental sense of self, encompassing everything from your personal values and rules, specifically sa inyo nga mga young men and young ladies. Kay kamo diri ang bida mo, kamo diri gina-challenge na mo, amen. Kamo diri ang ginabombardiyo naon sa pulong sang Dios, kamo ang ginahangkat sini, amen. Labi na gid ikaw nga Baptist young men and Baptist young ladies. Are you a Baptist? Are you a Baptist? How about you there? Are you a Baptist? Amo na yung trademark naton nga Baptist, mga kauturan. Every time ginawali ang pulong sa Diyos, ang imo bulay na rado, ginadabukan ka. You cannot hold on yourself. You need to shout, amen. Amo na bla para mag-enjoy ka. Ang iban sa yung puli, no, discourage ka mo. Kaya nga man, sala mo na. I-enjoy ang preaching. Hello, di magtulog. Pamatii. Don't you know every time na pamati ka sa pulo, sino, God is talking to you. Ikaw ang gina-istorya diri sang Ginoo. Kami ay mga to, we are just a spokesperson. We are just a mouthpiece of God. Kung anong ginhatag sa amon nga topic, halina sa Diyos, so by the grace of God, amo na i-expound diri sa inyo tubangan. Amen. So ang confusion naman, mga kauturan, ang meaning sa confusion, is the inability to think as clearly or quickly. As usual, it can mean struggling to focus. Tama? Ga-struggle ka. Hindi mo ma-identify yung kaugalingon mo kung ano ka ba, kung Baptist ka ba or Baptist. Amen. May mga young ladies, subong mga pamatay mga young ladies, subong kanami isang inyo, naka-modest apparel ka mo.
Pero pag puli nyo, do you think amo man nagyapon? Ikaw yang men, labuto ang dating mo. Naka-dress to kill ka. Pero pag abot mo, mga utan, pawasak ang imo tsura. Ragido ka, di ba? Tama? Nabutsing ganun mga katulad as being a Baptist. Ma-identify ka nga, you are a Baptist. Gina-specify ko Baptist. Siling ko, Baptist, young men and young ladies. Dapat ma-identify ka sa imo community, diin ka man sa school, sa diin ka man sa inyong purok, sa inyong barangay, sa diin ka man dalon, dapat ma-identify ka that you are a Baptist, young men, young ladies. Pero masubo, it's so sad. Confused ka. Ang iban gani sa inyo, confused gani sa hair mo eh. May ardere, long hair. Lalaki. Tapos masing pa, anong paki mo sa long hair ko? Ay. Don't you know, sa isang Bible, it is a shame for a man to have a long hair. Sali ka palaba. Yatag na sa mga babaye. Why? Because it is a glory for you, young ladies, to have a long hair. May mga babae subong mga kauturan, confused. Ang gender nila. Kaya nga man ang buhok, babae, do lalaki. Kita mo na very confusing. Don't you know we are living in this very confusing world? Grabe ang crisis. Kanto ka subong sa Senate, mayara political crisis. Mayara economic crisis. Damo-damo. No, just name it. Pero diri sa aton may crisis, may confusion gyapon. Hello. So address na nga mga Baptist para klaro ay mga Baptist. Dapat kita makilala ka mo. Sa community nyo nga ikaw yaya, you are a Baptist. By the way, Baptist, it is our identity. Hello, Baptist is our identity. Baptist is not a religion, amen. Baptist is not a denomination. Baptist is authority. Baptist is identity. And Baptist, it is our title. That's why hindi pagpanamas-tamas hindi pagpagaoy ang ginpakay-panginmat yan sa aton mga Baptist forefathers. John the Baptist was beheaded because sa iyang stand. Damo-damo. Dapat ma-identify ka nga you are. Pinasahi ka. Now, introduction pa lang to, 30 minutes, naubos na kaning 30 minutes ko sa introduction. Okay, kanto kita sa pinaka-point, no? So, Christian life is not an easy life. Do you believe that? Siling ko, do you believe that Christian life is not an easy life? It is not a bed of roses life. Don't ever expect na Christian ka, okay. No, budlay-budlay, magkabuhi nga Christian. Nga man, madamo ka sang dapat bantayan, amen. Manamo ka dapat sa halungan. Why? Because people are looking on you. Sa school, mga unsaved, mga unbeliever classmate mo nagatanaw sa imo. Amen. Amo na hindi basta-basta. Nga mangin isa ka Baptist Christian. Mabudlay bla, basin bla, Baptist Christian. Di ba may muna anong kanta? Ang panawag sa iya, kay siya nagasuksok sa duha ka maskara. Balaan nyo na. Tamagid ka balaan sa adlaw nga Domingo. Bola butaw gay minimin, praise the Lord ka pa. Apang sa iban nga adlaw, daog mo pa ang demonyo. Di ba no? Kanta-kanta lang na pero tuod na nga kanta. Are you listening? So, young people, no, if we are not careful, no, with our life,
sometimes you will become a stumbling block to others, most especially sa mga unsaved. The reason why si mama mo, si papa mo, mga utod mo, hindi maluwas kay tungod sa imo kay confused ka. Hindi ka mapatihan. Ang isa gani kayang man yung lady siya confused, hindi ka gidya mapatihan. Mayo ka lang sa wakal ba? Tanaw lang hambal ni Pablo mga kauturan, ni very clearing hambal ni Pablo ha. Testimony ni Pablo. Ano hambal ni Pablo dari mga kauturan sa aton nga verse? Ano hambal yung mga kauturan tanaw ba? But I kept under my body and bring it into subjection, lest by any means niya, I have preached to others, I myself should be cast away. Mawali siya, pero kadlawan siya, wali-wali. Di ba mo nang buotsing ganun? Wala ka man, sugid-sugid ka man, di ba mo na? Mayo ka lang sa wakal. Wala ka naman sa gawa. Hoy, kung magbatong ka kasi magbago ang imo kabuhi, ikaw nagbago ka. Stereo listening. Wala. Do you think mapatihan ka? Hindi. Kay confused ka. No? So mga kauturan, here in our text, no, the writer of this epistle, we know, no other than the Apostle Paul, siyang nagsulat sini. No? So siyang naghimo sa sini statement. The Apostle Paul, isa ka ordinaryo nga tao, isa ka makasasala. When in fact, si Pablo mo he is the chief of all sinners. Amo nang kami mga chief, kami kay chief of all sinners mo. Biblical na. Yeah, just kidding. No, mga kauturan, pero na-save siya and God changed his life. Amen. From ano gani? From persecutor to worker, gini mo siya, di ba? No, makita mo ang changes sa kabuhi ni Pablo. And yet, mga kauturan, bisan na muna si Pablo, pero mga kauturan, nagahalong yapon siya sa iya kabuhi. Nagahalong siya, nagabantay siya. That's why pag sila nga, I kept my body under subjection. Kung sa aton pa sila nga, kundi ginahuptan ko sa akon lawas, kag ginadaog ini. Basin kon sa tapos nga makawali ako sa iban. Akon kaugalingon, pagasikwayon. Buot singano makita mo kung imo na sabton mga utan, there is something nga ginabantayan. There is something nga ginahalungan ni Apostle Paul. Now, to avoid, ano gani ang topic na ton? Kita nyo na, bagulang gani. Ano ang topic? Identity, confusion or crisis. How to avoid identity, confusion. Simple lang mga kauturan. Kung imo sa hangpon, mga ito ng konteksto sa ginambal ni Pablo, buot singanon, just keep on watching. Just keep on watching. Keep watching to avoid, to avoid identity confusion. So number one, mga kauturan, keep watching mo, di ba? May bantayan kagid. Botsing ganon, mga kauturan, mabantay kagid. Botsing ganon, you have something, bantayan mo. Number one, to avoid identity confusion. Number one, you ought na dapat bantayan mo. Number one, watch what you think. Watch what you think. Siling sa Bible, for whatsoever a man think it, so he is. Kung ano daw ang mindsetting mo, amo kasi na. Gatulok ka lang sa akon, pero ang utok mo layo-layo. Gatulok ka lang sa akon, mga kauturan, pero wala patay, pasiplat mo, wala tumay, tubangan, may likod pa mo, lumulaga tiyog mo na. Confused ka, subong, yang man, are you listening? Confused ka kay napalibutan ka sa mga gwapa. Di ba mga gwapa, ginman kay anak sa Ginoo mo. Kag mga gwapo, di ba? Tama, Brad? Accept ka man nga gwapo ka? Hindi, labo tayo, unsaved kay. Di ba, no? Gatiyog ka muna, sinugid, bala, confused ka mo. Si Aida, si Lorna, o si Fe. Abi nyo lang abort na namon ka mo. So, mga kauturan, watch what you think. No? Ano ba sa Bible, mga kauturan, sa 2 Corinthians chapter 10, verse number 5, no? 2 Corinthians chapter 10, ara pa ka mo? Chapter 10,
2 Corinthians chapter 10, verse number 5. Okay, gamay na lang akong time. No? 2 Corinthians chapter 10, verse number 5, the Bible says, anong balya? Ha? Sige na, kay medyo labo ako mata mo dyan. Casting down imagination and everything, and every high thing that exalted itself against the knowledge of God, and bring into captivity every thought to the obedience of Christ. Amen. Bago lang gin-mention ni Pastor Randy a while ago, mga kauturan, the battle is in the mind. Correct na. Tandaan tagid, ang aton battle ari dire sa utok. Listen to this, young men and ladies. Yes, it might be Satan cannot possess you. Kapamate, maybe Satan cannot possess you because the Bible says, greater is he that is in you than he that is in the world. But don't forget, young men and ladies, Satan can still obsess your mind. Body can still control your mind. Nagapamati ka lang pero ambot di layo sang imo isip. Di ba? Kay may nakuha ka ng Facebook account daw. Tama! May ara ka na phone number. Basta ng iban siguro, gasugod-sugod na tawag daw. Taro ba nagkakabilin ang cellphone mo? Tapos siling mo na, nag-itom. Kaya nalapakan siya kung ikaw kagilapak, di ka mag-itom. Amen! So mga kauturan nga aman, hindi magtulog. Hindi magtulog, alabotaw ya daw. Daw nahikay ka sa kagwapo ko, pares kita. Daw mga kauturan, di ba? Di ba sang wala ka naluwas na nga kabulastugan? Di ba arada? Abay, to be honest, be. O tong panguot mo bulsa kay nanay mo, di ba? Arapada, no? Tama, Brad? O tong panguot ka to itlog sa pugaran. Kabalo ka tanan nga na-experience naton. Since the time nga natubuan ka, buot ari na diri, naka-file na diri. Ang pagpamutig mo kay nanay mo, tanan nga kalukuhan nga ginahimo mo, ari na diri, naka-file na sa aton mind. And if you are not careful, mga kautan, ukayo na ni Satanas. Uy, amo ni, balikin ni. Dara sa Baptist, killjoy na. Diri tanaw ablaw, upod ka sa mga grupo mo. No? Makapulo priming. Di ba mo na? Bisan gani ako dugay na ko nga nagapastor, dugay na ko na save. I got saved way back 1989. Almost 37 years ako sa akong Christian life. There are times sa kabuhi ko nga gusto ko matigarilyo. So, tutuod lang. To be honest wala man si may nakakita. Pero diri lang na, tunto si Satanas mo. Inang padumdumon ka bala nga, paano mo? Di ba? Sa totoo lang, to be honest. Pero anong imong ko? No way, get thee behind me, Satan. I was covered by the blood of Jesus Christ. Hindi na ko pabalik ka sa former life ko. Amo na, it is so easy for you na balikan mo kay confused ka. Amen, no? Butsing ganun to, ano na lang to, sentido ko muna lang to pag muna ni Pastor Eli. Kay, wala yun, damdamo ni mo, anong kapuntos niyo? Do you love preaching? Do you love preaching? So, muna ukayo na ni Satanas. That's why bantay ang imo ginapaminsar. So, mga kauturan, don't allow evil thoughts to occupy your mind. Amen. Ari pa mga tabi, listen to this. It is not wrong
hindi daw sayop nga ang pispis galupad-lupad sa imo ulo. Sala na hindi. Pabay ang pispis kay freedom niya na mo. Kagi na ka mo pispis ang ginalupad-lupadan dire o. Pwede mo siya maano mo. Ano na? Matabog no, tabugon mo siya bla. Pero ang sayop dara ginpabayan mo ang pispis nga magpupo sa ulo mo. Tama? Na. So kung mag-abot gid man na ang mga laway dara, tabuga. Hindi pag-i-welcome. Kay makahatag confusion na sa imo. Makapoiso na. Subong, I do believe the Holy Spirit of God is spoken to you. I know may mga desisyon na nga na form sa mind mo. And don't you know mga kautan, the devil will interrupt. No, baw. Pa-eskwelahon pa ko tani ni nanay sa universities mo niyo. Di ba mo na no? Baw magbalaan magmuniko, wala na ko ni allowance. So mga kauturan, tanaw lang mga preaching da, ang Diyos hindi magpabaya. Tunay ha, hindi kayo pagbabayaan sa Ginoo, sundalan lang Ginoo lang mga kauturan. Testimony sa pantestimony sa mga pastor nga nagtindog dire mga kauturan. When they started living by faith, my goodness, you will enjoy the blessing of the Lord. Amen. You will enjoy the blessing of the Lord. Ang Diyos mga kauturan kung anong iyang gintawag, provide niya naman hindi ka mo madlok. Amen. No? The Bible says, so whatsoever a man thinketh, so is. We must replace evil and negative thoughts with good and positive ones. Amen. Paul said in Philippians chapter 4 verse number 8, ano ba ni Apostol Pablo? Whatsoever, finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are just, whatsoever pure, lovely, good report, if there be any virtue, and if there be any praise, think on these things. Hello? Watch, ano ganun number 1? Watch what you think. Number 2, watch what you see. Watch what you see to avoid identity confusion. Halungi ang imo ginatulok. Ano ang basang lamentation nila? Tama ba? Lamentation chapter 5 verse 51. Mine eyes affected mine heart. Kung anong makita sa imo mata, it will affect your emotion. Amo na siling sang kanta, be careful, little eyes, what you see. Ining aton mata, gamay-gamay lang ni. Ha? By the way, sa Bible, the light of the body is the eye. Tama? So kung ang suga, dulom, could you imagine that, ano ka dulom sang lawas? Are you listening? Ha? Amo na kadamo-damo sa mga karnal nga Kristohanon, kaya ang ilang mata, hindi nila ginatulok. Ginatulok nila sa legs ang mga young people nga, mga young people, wan kaburara man. Mga young people, tabuni ang naked body mo. Pakita-kita ka sang legs mo, labo tayo na pusog, damo, buko-buko, blawo. Wala ka kabalo nangin partner, ano ka? Nangin partner ka sa crime, sina. Nag-abot ang malaot nga panguna-una sa fellow young men, young people mo tungod sa imo pagkambot na lang. Hindi ko madrawing, subong nabalaba ba yung pag-abot, lipot-lipot. No? Silimbla mo niyo, a glance, di ba din na nagumpisa? Glance, ano ganing glance? Siplat. Amo nang iban sa inyo, grabe papisiplat-siplat ka mo. Mga babae bla, kita mo gani nga laki patay mo na, pasiplat-siplat na, dapal na. Stoy, dito tubang mo sa gawali. Dindiin kayo nga. A glance, ano daw? Become a stare. Anong stare? Tulok. Amo na, there's nothing wrong, one look it is not sin, but tulok is sin. Tinulukan mo na mo. Diba, a glance, ano daw? Become a stare. And stare became a passion. And a passion became sin. And sin, when it is finished, ano naman sa Bible, it bring it forth death or misery or marise. Pikat mo.
mo na halong-halong sa mata. That's why ang Bible nagsiling, mga kauturan, looking unto Jesus, the author and the finishers of our faith. Kung mayara ka man, himuon ng role model sa kabuhi mo para makapadayon ka sa pagpangalagad sa Diyos. Hindi pagtulong ka ang fellow Christian mo. Kaya nga aman, may mga weaknesses na sila. Amen. They are not perfect human being. They are just sinners like you are. All we have to do is just to look on Jesus. That's why ang Bible nagasiling, looking unto Jesus, the author and the finishers of our faith. Kung gusto ka, makapadayon ka. Kung gusto ka, matuman ang kabubuton sa Ginoo sa imo kabuhi. Just look on to Jesus. Nothing more, nothing less. Amen. Watch what you see. No? Number 3, very practical ni. Very practical kay watching ni mo. Kasi si Pablo nagabantay siya. Ginabantayan niya, hindi pagbantay ang iban. Bantay ang kaugalingon mo. Ang iba, ikaw sabi pambira. Ang ginabantayan mo ang iban, don't mind the business of others. Just mind your own business. Hindi ka nagali kaarapan sa kabuhi mo, sali ka pa kapamantay sa iyo sa iban. Bantaye ang kaugalingon mo. Amen. Number 3, watch what you hear. Watch what you hear. Bantaye ang ginapamatian mo. Watch what you hear. Kadamo-damo sa mga words, kadamo-damo sa mga comments, mabasa mo sa social media. If you're not careful, makonfuse ka. Amen. Ma-confuse ka sa mga talks, ma-confuse ka sa mga latest nga mga balita, ma-mainstream, ma-social media. Kung ikaw nagapamati, ma-confuse ka, pati ikaw lingin ang ulo mo. Di ba? So that's why, mga kauturan, halong sa ginapamatian. Amen. No? John chapter 5 verse number 24. Gamay na lang, napit ako. John chapter 5 verse number 24. Harap pa ka mo? Are you still there? Pag-imin man ka mo, sakit na bala sa lisinggit. John chapter 5. John chapter 5. Hindi magtulok ah. Brad, okay ka lang? Ha? Okay lang na. Sige lang, agwantahan lang na kay medyo mapaang-paang. Pero basta lang ba, hindi lang ma-impyerno, ano? Kaya ang impyerno matindi pag dito, Brad. No? Pasalamat kita, hindi kita makadto dito. Dari wala ni mga kauturan. So, ginapabatsyag lang kita sang Ginoo. How much mo kung dito ka na sa impyerno? No? John chapter 5. Verse number 24. Ano ba sa 5:24? Okay, ako doon din ako kakita. No? Very, very I say unto you, he that heareth the word and believeth on him that sent me hath everlasting life and shall not come into condemnation, but is passed from death unto life. Mas nami pamatian naton, mga kautor ng pulong sa Diyos. Mas nami pamatian ang preaching sang pastor mo. Mas nami pamatian ang mga godly counselor sa kabuhi mo. Siling sang Bible, there is a safety in the multitude of wise counselor. Sad to say, lain ang imo ginapamatian. Lain guys ang unbeliever nga friend mo. Anong ilaygay nila sa imo? Tama? Pre, nag-surrender ko sa Bible school. What? Are you crazy? Oh, di ba? Tapos masih may tuwod-tuwod, no? Di ba? Confused ka na dayo, no? Nan. Oh? So, halong mga chismis, gossip. Hello? Wala maka-apekto na. Makapa-confuse na. Imbis na klaro ang ara na sa mindset mo, naglabo. Labi na gid kay Satanas, nagsiling ang Ginoo. Diba no? Nagsiling ang Ginoo. So confused ka na dayon. Kaya ang trabaho sang yawa, magatag confusion. Amen.
No? Siling sa Bible, no? Dasigon ko lang, no? Proverbs chapter 9, 19, verse 27. Cease, my son, to hear the instruction that causeth to ear from the words of knowledge. Cease, my son, hundate ang pagpamati sa mga wala pulos ng mga tinaga. Because it will destroy your identity as a Baptist young man and young ladies. Siling sa Bible, John chapter 10 verse 7, my sheep hear my voice. My sheep hear my voice. Ang akon mga karnero nagapamati sa akon tingog. Amen. Karnero ka bala ni Jesus Christ. Siling sa Bible, ye therefore hear them not because ye are not of Christ. Inang ikaw wala ka pamati, gawalig, labutoy, pululutok ang ugat, tos ikaw ya sa likod ya, hampang ka lang daya. Wakal ka lang, gawali ka da. Hey, my goodness, ako pastor mo. Kita ta ka muna ka, labutaw ya. Pamati, ga-sacrifice bang inyong pastor? Maybe gin sponsoran ka. Tapos pag-abutara, wala na, gawali ang pastor, gawali man ka muna sa likod. Amen! Wala niya pagtaha sa pulong sa Diyos, hindi ka gani kabalo magtaha sa pulong sa Diyos, I don't know. Anong imuon sang Ginoo sa kabuhi mo? Di mungking ganyang kabuhi mo yan. Di ka kabalo mamate. Balda kagid. Balda bidla. So, Pastor Eli, medyo ano lang ko Pastor Eli ha. No, number 4. Matthew chapter 12 verse number 37. Matthew 12:37. So kaya ako daw labo akong panulukan sa ano mo. Matthew chapter 12 verse 7. Harap ka mo. Are you still there? Matthew chapter 27 verse number 37. Matthew 37. Anong ba sa pulong sang Ginoo? 12 verse number 37, no? Butaw ning matata niya. No, 37. Okay, ano ba niya? For by words thou shalt be justified, and by thy words thou shalt be condemned. No, number 4, watch what you say. What you say. Watch what you say. Bantaye ang nagagula nga tinaga sa baba mo. Amen. The Bible, sila isang kanta, oh, be careful little tongue what you say. Di ba mula, no? Kabalo kayo ng dila na itong gamay lang ni, pero makaguba ni relasyon, makasunog ni. Di ba? Hilig ka sa ulo intriga, makaguba ka gid, makasunog ka. No? Muna may mga young people mahilig sa showbiz. Tani, nag-showbiz ka na lang. Tama, no? Na hilig ka sa showbiz. Intra ka tani sa mga regal babies, galing ang imo ya papel, regal shaker ka, dito ka dalon bla. Regal shaker, imuon ka tong aswang daw. Tama? Nung iba nabi sa inyo, feeling ano ka mo eh. Mga artista blam na hilig sa mga katakata. Amen? No? If we are not careful with our mouth, sometimes, makahambal kita sang mga malain nga mga tinaga. Amo na, may mga young people ka pamuyayaw yapon. No, imagine ka, Baptist young man ka, pamuyayaw, galupok ang pamuyayaw mo. Hambalabla. Buyayawon ta ka. Singgitan ta ka po. Oh, sige na. Oh, sige, sino ba ikaw? Buyayaw! Oh, te. Hindi kay may mga mabatian ko, diri gani lang butaw ya. Siling ko, kay intindi man kitang iban siguro bago, pero mga kauturan, stop it. Untati sa lipa mo yayaw. Amen. And then mga kauturan, number 5, watch what you do. Watch what you do. Bantayi ang ginahimo mo. Amen. Bantayi ang ginahimo mo. Hindi pagbantay ang ginahimo sa iba ng imo ginahimo. Ang bantayi. Bantayi lang ang imo ginahimo. Pangalagad nga may katutom. Hindi pagtulukang iba ay wala na siya, discouragement ko. Hindi.
Pamatay man yung ladies, each one of us, we will give an account. Hindi kaya manabat sa tawagin tulok mo, ha, naka-intindi ka mo, nga wala na nagapadayon sa pagpangalagad. Tandaan tagay each one of us, we will give an account. Suno sa ginahimo ta, hindi kay suno sa ginimo sang iban. Hello? No, damo mga kauton yung people so hindi mo na makita. Kung tulokon mo na masiling ka, hindi naman kung padayon na. Di ba? Kundi confuse ka. Tama? Amen. No? Whatsoever you do, be sure ginahimo mo ina pinaagi sa kabubuton sang Dios. Whatsoever you do, whether you eat or drink, siba sa Bible, do it. Do it for the glory of God. Himoa. Pagpuli nyo, be a blessing to your home church. Kung ikaw gatulok-tulok ka lang, gapanino ang ibang kadto ka, masulwining upod ka, kay diri ni mabalaan mo, di ba? After sa kang pagpuli, labutaw ya, upod ka kung anong challenge nga nakuha mo diri, dalay apply sa imo local church. Ang challenge, sulwining, upod ka, sulwining. Hindi ipagkasabado, tulog ka. Baw kaapoy, grabe kapoy ko sa camp. Amen. No? So mga kauturan, then katapusan. Katapusan, last na. Pero really last na. No? Colossians chapter 2 verse number 6. Colossians chapter 2. Harap pa ka mo? Colossians chapter 2 verse number 6. No, ang problema ni ang akon blang nga matabla, daw medyo labo akon matay, no? Colossians chapter 2 verse number 6. Ano ba sa Bible? 2:6. As ye have therefore received Christ Jesus the Lord. Ginbaton mo na si Jesus Christ? Do you accept Jesus Christ as your Lord, personal Savior? Sino ginambala sila? Ikaw ang nagbaton, darambal, anong balyo? As ye have received, as ye therefore received Christ Jesus the Lord, so walk ye in Him, maglakat ka, kaupod ni Jesus Christ. So number 6 mga utang, watch where you go. Watch where you go. Bantaye ang ginakadtuan mo. Amen. Bantaye. May mga young man, young ladies, wala nagabantay, kundi hindi nagakadto. Ang iban sa inyo, pagpuli nyo din kamo makadto, dito kamo sa internet cafe. Dating doon. No, di ba? Intindihan nyo na, pagpuli nyo, dire, gaimin-imin ka mo, praise the Lord ka mo, pagpuli, ang inyong mga barkada ng mga unsaved, yapon ginopdan nyo. You to made up your mind. Kabalo ka no, young man, no? Gamay natin si Mone. I got saved way back 1989 at the age of 19. Ako ya kay drug addict ko mo. Pusher. Tapos naga-inject pa ko yaya. Ang drugs nga ginatake ko, heavy nga drugs. No? Naga-morphine ko. Morphine. Kamu nga mga nurse, dara kabalo kamo what morphine is all about. Nagamit na sa military lang mayara, galing kay gini mo na nga drugs. No? Tawag na mo na shoot. 0.5, 0.2, depende na sa dosage. No? So mga kauturan, amo na, that's my life. But when I met Jesus Christ way back 1989, around 11:30 in the morning, di ko na malipatan. Nagawali si Pastor Joel Isiliore. Second row. Sila nga, ikaw nga drug addict ka. Medyo nag-react ko bala, pero tuod man. Sang pagsila niya, but God loves you so much, gin-explain ang John 3:16. Dito, mga turong grabe ka talaga. Gina-reject na ko mo. Pero milang ko priso. Nanay ko naman, gawado na. Imagine ka, mapriso ka, kagwa ka, himo ka naman sa kulukuhan, paun ka naman, kaya ang ginikanan hindi niya kabatas mo. Diba? Ang mga magulang ay di kayang tiisin ng mga anak, pero kitang mga anak, kaya nating tiisin ng ating mga magulang. Kaya, amo na, pasaway kita nga pasaway. So mga kauturan, but, no, when I met the Lord Jesus Christ, my life, no, was never be the same. At the age of 19, nagsiling ko Ginoo. Wala na, siling ko, wala ko sang pinaka-the best na mahatag, talent, wala.
Pati gani nga, pamuna, libagon mo. Education, bihira. Wala. Kay bugoy mo, batang stowaway mo, batang layas. Nagdako ko sa luneta. Pero mga kautuan sa nakilala ko ang akon manluluwas, mga kautuan sa ko, Lord, may mahatag ko nga pinaka-the best. I don't have talent, Ginoo. Hindi ko talented, hindi ko yung multi-talented. Talent ko yung drugs, baligya, shabu. Pero siling ko, Lord, may pinaka-the best ko mahatag sa imo, Lord, ang akon kabuhi. Lord, at the age of 19, siling ko, Ginoo, ang nabili nga ginutlo sang kabuhi ko, Lord, ihatag ko ni sa imo. And you know what? No regrets. My dear young men and young ladies, no regrets. Oh? So, isurrender lang imo kabuhi sa Ginoo. Then, since then, nagdireksyon sa kabuhi, lain na. Wala na ko gaupod sa grupo ko, diretsyon na ko sa church. Hasta nga daw, hindi na ako masatisfy nga magkanto-kanto lang. Siling ko, Pastor Wene, pwede ko kapo, kadiri ko mapuli simbahan. At that time, Pastor Wene, wala kami worker, kay maiwat ang worker sa amon. Siling ni Pastor Wene, tuod ka to. Yung Pastor, niya basing galango ko lang ako. Hindi, Pastor, tuod niya, Pastor niya. Kay Pastor, gusto ko, upod na lang ko permi sa mayang people, Bible study. Gusto ko diri maninlo ko sa auditorium la, Pastor Ele, bla. Di ba, tapi na, ako dating scrub sa una. And by the grace of God, mga kauturan, no regret, no, wala ko maginulson. Nga ginsunod ko ang kabuhi ko. Then by the grace of God, mapatay ko. It is only by the grace of God lang gini. Nga mapatay ako, mga kauturan nga nagapadayon. Kaya siling sa Bible, blessed are those servant. When the Lord cometh, shall find so doing. No, sa pagbalik ni Jesus Christ, may maabtan nga buhi. How I wish. Gawish ka man? Ha? Nagawish ka man? Na sa pagbalik ni Jesus Christ, maabtan ka nga buhay, hindi kaya ka-experiensya sa physical nga kamatayon. In a moment, in a twinkling of an eye, we will all be changed. Amen. Wow! Pero pagbalik ni Jesus Christ, labotaw yung mga kautog kantapas. Na ano to, Pastor, nasa iyo ang beat. Ano ususubong mo? Nasa iyo ang beat. Gali, beat, no? Beat, tama na. Anong bitaw? Beating? Butsing ganun, ara sa imo bla, ang ano bla. No? Ara sa imo ang bato. Para pang suyop mo. So mga kauturan, no, hope and pray. Nga nangin blessing ang pulong sa Diyos. I'm done. In order to avoid identity crisis, just keep on watching. Young man, young ladies, just keep on watching. There is a side, just keep on watching. How about you? Just keep on watching. Kay Mudara, just keep on watching. Kay Mudara, just keep on watching. How about you there? Just keep on watching. And I do believe, mga kauturan, ma-overcome naton ining mga obstacles, mga kauturan labi na gid ining identity crisis. So dapat makilala ka mo that you are a Baptist, a precious, peculiar Baptist young people, young men, young ladies, wherever you are, wherever you go, diin ka man nga eskwelahan, diin ka man nga komunidad, makita ka, ma-identify ka that you are a Baptist young men and young ladies. Tindog kita, palihog. Dear Father in heaven, salamat gid Ginoo, siningaga, salamat doon sa imong pulong, salamat sa mensahe. Lord, I do believe, Father God, your words will not return unto you void. Lord, we really love these young people. Lord, please, while they are here, Father in heaven, continue to challenge them. Use, Ginoo, ang mga nabilin pa nga mga speakers. Lord, most especially sa among guest speaker, Pastor Jonathan. Salamat sa ngalan ni Jesus. Amen and amen.